Kian de los Santos, ginawang santo? Daming nagalit oh. Hindi totoo yan. Palagay ko, rage bait ang mga ito. Swak ito sa sinasabi ni Regine Cabato, isang independent journalist at disinformation researcher. So, rage bait, in the internet slang aspect, it refers to online content that is deliberately inflammatory and evokes negative emotions, particularly rage, negativity, toxicity, precisely for the purpose of clout chasing, essentially, to farm engagement, to farm reactions, and then potentially, like down the line, turn a profit from it. Pero paano kung ang ganitong rage bait content ay hindi lang ipinakalat para sa engagement at pera? Paano kung gusto lang nitong makagulo pa, magulo na nga ang estado ng bansa? Ang tawag daw dyan influence operations. IO ang sistematikong pagpapakalat ng mga maling impormasyon at propaganda para manipulahin ang mga tao at lalong paghiwa-hiwalayin ang lipunan. Sinabi niya ni Cabato na common nang ginagamit na technique ang rage baiting sa influence operations. Pero rage bait itself, parang ano na siya, mainstay na siya of IOs in the Philippines, and anywhere actually, not just the Philippines. But it is something that is parang emotional manipulation that is already a staple of a lot of the political IOs that take place in the Philippines, particularly pro-Duterte IOs. Pero sino nga muna ulit si Kian? Isa ang 17 anyos sa si Kian de los Santos sa mga kabataang biktima ng madugong drug war noong administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Isa rin ang kaso niya sa mga pininisintang halimbawa ng karahasan sa naturang war on drugs sa ginanap na confirmation of charges hearing ni Duterte sa International Criminal Court. And on the evening of the 16th of August, in the midst of this killing spree, perhaps at the same time as Mr. Duterte's speech in Bulacan, a 17-year-old child named Kian de los Santos was murdered in Caloocan. Sa libo-libong naging biktima ng EJK sa panahon na yon, bakit nga ba si Kian ang naging target ng influence operations na to? Una, nagkaroon po ng conviction kay Kian, So, one of the rare moments na mayroong conviction, at least doon sa mga actual physical perpetrators. At number two, isa kasi siya sa mga emblematic examples noong murder under the drug war campaign that targeted children. Tulad nga ng sabi ni Randy de los Santos, uncle ni Kian, So si Kian ang naging mukha para lumabas na mayroong pagmamalabi sa kapangyarihan ang mga alagad ng batas noong inilunsad ang giyera kontra droga. Bago pa man ang confirmation of charges hearing, nagkalat na ang mga post na nagsishare ng mga nagtatalong naratibo tungkol umano sa pagkasanto ni Kian. May ilang nagsasabing itinuturing na raw ng netizens bilang santo ng katarungan si Kian. Ang ibang post sinasabing nasa proseso na siya ng pagiging santo, tapos yung iba naman na-clarify na wala pa siya sa proseso. pero kahit sa ang anggulo patingnan, mali at rage bait ang mga post dahil kita sa comments ang galit ng netizens sa paggusulong umano na maging santo si Kian. May itinayumang memorial para kay Kian sa Caloocan noong 2018 at museo ng paghilom may exhibit sa Senado nitong Enero. Wala namang sinabi ang simbahang Katoliko na may planong gawing santo ang binata. Ayon kay Father Flavio Villanueva, isang paring Katoliko na kilala sa pagsuporta sa mga EJK victim, there's not even a legal grain of reason why. That's absurd. Hindi ko sinasabing hindi karapat-dapat yung bata. Everybody could be a saint. But this has to be reflected in a more objective basis rather than this. So wala. pinabulaanan din ng pamilya ni Kian ang mga kumakalat na naratibo. Tandaan ninyo, si Kian ay hindi Katoliko. Bakit siya gagawing santo? Ang kanyang mga magulang ay miyembro ng JIL, yung kay Senator Villanueva. Pero paano magiging santo yan? Kung palang lihis na Mula December 1 hanggang February 15, kinalugad ng Veraphiles ang Facebook para tingnan ang mga posts na nagpapakalat ng ganitong naratibo. Sa 151 posts na nakolekta namin, 33 dito ay mula sa inauthentic news pages o Facebook pages na nagpapanggap na lehitimong media organization batay sa kanilang profile names, account tags, at content. Isa ang paggamit ng inauthentic news pages sa mga techniques IO.
nagpapanggap silang mga news organization para madaling makapagpakalat ng mga naratibo. This is a phenomenon that we've noticed recently na problema na to since 2016, pero parang nag-resurface siya recently with a vengeance, which is that a lot of the disinforming pages disguise themselves as legitimate news pages. Naglalabas sila ng quote cards, news graphics at news updates. Kaya lang, hindi mo alam kung sino-sino ang mga nasa likod ng news pages na ito. Kadalasan ding may obvious na leaning o pinapanigan ang mga post nila. Sa 33 na ito, may 7 Facebook pages na nagpasimula ng ganitong mga post. Nire-repost o nire-repurpose naman ng iba pang FB pages at users ang mga content ng inauthentic news pages para lalo pang ipakalat ang mga ganitong maling impormasyon. Isa pa sa mga technique sa influence operations ay ang paggamit ng copy-pasta content. Copy-pasta ang tawag sa pag-copy and paste ng mga impormasyon online para i-amplify ang mga ito. Sa investigasyon ng Verifiles, nakita namin na may 3 main captions na ginagamit sa mga post sa pagkasanto umano ni Kian. At hindi lang sa caption sa pati headline sa news graphics same. Kung totoong news pages sila, hindi dapat pare-parehas ang captions at headlines. Ang ilan sa mga posts ay gumamit din ng AI photos na nagpapakita na santo na umano si Kian. So AI has been, to be honest, like a bane for disinformation researchers talaga, because it's just amplified the ability at which disinformation operators are able to spread a certain narrative. Bukod sa mga nabanggit na techniques, kapansin-pansin din na karamihan sa mga FB pages at users nag-share ng mga ganitong post ay Duterte supporters, mga anti-Marcos administration at anti-opposition. Ito ay base na rin sa pinapanigan ng kanilang mga post, mga pangalan at profile pictures at mga naging pagbabago sa pangalan nila. Gaya na lang ng ilang Duterte fan pages na naging news o media company pages na. Karamihan din sa mga account ginawa noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Cabato, pangunahing aspeto ng influence operations sa Pilipinas, particular ang mga pro-Duterte, ang rage baiting. They're the most dominant network naman online. So, they really barter in negative emotions. Pero one of the mainstay talaga na signature go-to aspects of the pro-Duterte operation ever since 2016 has always been to attack and discredit the opponents of the Dutertes or the critics of the Dutertes ever since talaga. Distract, distort, at defame. Ito ang goals ng influence operations na ito kaugnay kay Kian. Batay ito sa Disarm Framework, isang listahan ng mga tactic at technique na ginagamit sa influence operations. Hindi naman apektado ng mga disinformation na ito ang kaso ni Duterte sa ICC. Sabi yan ni Atty. Andres. Kung sa ICC, wala pakla sa mga disinformation at false news at fake news. Dahil yung ICC po, tinitingnan lang po nila yung ebidensya at yung batas po. Kaya lang, I think po itong mga fake news at mga disinformation po laban sa mga drug war victims, it's really for Philippine purposes. Para po talaga ang target audience po talaga nito ay mga Pilipino. Isa rin sa gusto ng mga nagpapakalat ng ganitong naratibo tungkol kay Kian ay ang magdulot lang ng kalituhan sa publiko. The minimum deliverable is to just cause confusion. All the IOs, like generally, parang hindi naman nila necessarily, they don't necessarily aim to change people's opinion overnight. They already achieve the bare minimum of what they want just by polluting the information atmosphere, causing confusion, causing division, ganyan. Their maximum deliverable would be to discredit Kian, would be to discredit the EJK victims. Instead of dealing squarely with the issue, na nalilihis po yung issue kasi dinidiscredit po. Essentially, hindi siya logic kundi ad hominem.
It's a attack on the person of the murdered victims, na kung maatake po nila yung person ng murdered victims, dinidiscredit na rin po nila yung quest for justice ng mga biktima ng Duterte anti-drug campaign. I think this is a systematic disinformation campaign, na may web of targets. Dagdag pa ni Atty. Andres, kabilang ang mga supporter ng EJK victims sa tinawag niyang web of targets na dinidiscredit ng mga ganitong disinformation online. So una muna yung nasa bullseye na tinatarget ay yung mga biktima. Sunod po ay mga relatives ng mga murdered victims. Ikatatlo po, mga counsels po nila, at kaapat po mga ibang supporters po. Ayon din kay Randy De Los Santos, may direktang epekto ang disinformasyon at operasyon na ito sa pamilya nila at ng iba pang mga biktima ng EJK. Bilang membro ng pamilya, nakaka-irita, nakakabwisit kasi maraming mga ginagawa silang mga kasinungalingan. Well, actually, panghihinaan loob yung mga pamilya, no? Panghihinaan na loob kasi kahit mismo sa sarili naming kamag-anak, no, ay nalalason yung isipan nila. Nagpapangyari na huminto na lang, pabayaan na lang, huwag nang ipagpatuloy yung hakbangin para sa pagkakamit ng katotohanan, kagaya ng pagpapatuloy sa ICC. Dahil sa mga post na ito, binatigos ng ilang netizens ang simbahang Katoliko at mga supporter ni Kian tulad ni na Father Flavi at Senator Risa Hontiveros. In a certain way, whether or not it's intended, the effect is a mockery of Catholic tradition. There's a movement from what Filipinos regard as profound to profane, and it's all towards the effect, again, whether or not intended, of discrediting the church. Pero bakit nga ba nila tinatarget ang simbahang Katoliko? They see the church as a threat. The church is a hierarchy of values. So if you have this and your branding and your core values are something contrary to this, meaning say hindi ka naniniwala sa malinis, hindi ka pinapaniwalaan mo lang ay yung katotohanan mo, at naniniwala ka na ang patayan na ginawa ni Duterte ay tama, then anyone who would support a stand about truth, way, and therefore we need to discredit them. Sumatotal, ginagawa nitong tila walang katuturan ang lagim sa likod ng drug war ni dating Pangulong Duterte. At isa ring maaaring dahilan kung bakit isinasagawa ang ganitong influence operations para kumita ng pera. It's very possible that independent operators who may not necessarily have political investment in the stuff that they're posting, that they just ride on rage bait for a financial reason because it is what will give them money. Gamit ang monetization.wtf tool, nakita namin na pinagkakakitaan ng 38 Facebook pages at users ang mga content nila. Kapag mas mataas ang engagement, mas maraming kita. Maaari namang mapanagot ang mga nagpapakalat ng disinformasyon at nagsasagawa ng influence operations. Sa Revised Penal Code, mayroong provision on false news. Kaya hindi na po natin kailangan ng another anti-fake news law. Kasi may false news naman sa Revised Penal Code. Ikalawa, meron dyan yung Anti-Cybercrime Prevention Act, RA 1175. So, ang RA 1175 ay nagpo-protect ng mga ICT infrastructures. So pwede po itong ma-invoke. So I think there's already that legal regime that we have that can be an antidote to this disinformation. Pero dagdag niya, kailangan pa rin ng mas holistic na approach para maresolba ang problemang ito. Pero syempre, exponential kasi yung spread ng false news. Kaya it will also take multiple sectors. And it should also include yung multimedia awareness sa mga kababayan po natin.
Habang tumatagal, gumagaling din ang disinformation peddlers. Nagiging mas high-tech ang mga tools at mas nagiging sophisticated ang mga operasyon. Tulad na lang ng mga coordinated rage bait na ito na mas madaling makakuha ng emosyon para mas mabilis kang mapaniwala sa mali. Kaya dapat maging kritikal sa pagkilati sa mga post online at tiyaking nakabatay ang mga ito sa katotohanan. I would advise Filipinos to think in terms of their values as opposed to their emotions. Filipinos kasi, parang culturally, di ba? We hold our values very dear. We like to think of ourselves as good people, as hospitable people, as good Catholics, etc. Ang Pilipino hindi siya likas na mapanira sa kapwa. Ang Pilipino ay mayroong kakayanang tumindig at panindigan para sa katotohanan. So, ang gusto kong sabihin dito ay ibalik natin, likayin natin muli kung ano yung tunay na pagiging Pilipino. At kung tayo nahihirapan pa, siguro huwag na tayo lumayo. Tumingin tayo sa Diyos. Tinukhang siya, binaboy siya, binaliit siya, pinaratangan siya ng kasinungalingan. Tama na yon. Ginawa na ng Diyos para sa atin yon. Huwag na natin ulitin sa ating kapwa Pilipino. Huwag silang magpalason sa kanilang isipan ng mga disinformasyon, ng mga maling impormasyon. Makinig po tayo sa mga ICC proceedings po. O kaya anuman po ang kulay ng ating politika, ang mahalaga po ay tayo po mismo ang nakikinig, nanonood po sa katotohanan at yung ICC po, it's the best venue po para talagang malaman natin ano po talagang nangyari nung anti-drug campaign ni Mr. Rodrigo Duterte. Dapat po mayroon po tayong fortitude to listen, to hear, and to be witnesses to the truth itself. Dahil in the end po, the human rights, rule of law, due process, pinoprotektahan po tayong lahat ng mga Pilipino. Kaya next time na may makita kang post na nakagagalit tungkol kay Kian man yan o sa ICC, huminga ng malalim. At mag-fact check ka muna dahil ang disinformation at influence operations walang sinasanto.